Pinatay ng sarili kong asawa ang anak namin para sa pera. Iniwan akong nag-aagaw buhay sa bangin habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan. Pero hindi ako namatay. 3 taon akong nagtiis, nagbago ang muka, at ngayon ay nagbabalik bilang si Anya Sterling. Sisiguraduhin kong luluhod si Adrian sa harap ko bago ko siya tuluyang wasakin. Sino nga ba ang tunay na halimaw? Ang asawang pumatay o ang biktima na nagbabalik para maningil? Just make it look like an accident, okay? Masyado siyang mapagtiwala. She won't suspect a thing. The insurance payout will be substantial. Ang bawat salita ay parang matulis na bubog ng salamin na tumusok sa aking pandinig. Ang boses na yon, ang boses na dating nagpapakalma sa akin sa gabi, ang boses na hinahanap-hanap ko sa bawat sandali, ay siya ngayong naglalatag ng aking magiging katapusan. Nakatayo ako sa labas ng kanyang opisina. Sa likod ng bahagyang nakaawang na pinto, dala ko ang isang tasa ng kapeng barako, ang paborito niya. Sa kabilang kamay ko, hawak ko ang kanyang puting polo shirt na kagagaling lang sa pagkakaplansa. Inayos ko pa ang isang butones na malapit nang matanggal kanina. Ang sinulid at karayom ay naging saksi sa pagmamahal na ibinubuhos ko sa bawat himaymay ng aming buhay. Biglang bumigat ang polo shirt sa aking mga kamay, parang naging isang blok ng semento. Ang init ng kape ay hindi ko na maramdaman. Namanhid ang aking mga daliri. Tumingin ako sa aking mga palad na may kalyo dahil sa walang tigil na pag-aasikaso sa mansyon na ito. Mga palad na may maliliit na peklat mula sa talsik ng mantika sa pagluluto ng kanyang mga paboritong pagkain. Ito ang mga medalya ng aking pagsasakripisyo, ngunit sa kanyang mga mata, isa lamang pala itong kasangkapan para sa isang malaking kasinungalingan. Binuo ko ang mundo niya gamit ang mga palad na ito. Bakit ang mundo ko naman ang handa niyang wasakin? Dahan-dahan akong tumalikod. Ang mga paa ko'y parang ayaw ng humakbang. Bawat sulok ng mansyon ng mga vans na dati tahanan ko, ngayon ay tila isang malawak na mausoleo. Ang bawat figura sa mga painting sa dingding ay tila humuhusga sa aking katangahan. Sa aking paglalakad, pabalik sa kusina, nasalubong ko ang ina ni Adrian, si Doña Carmen. Ang kanyang mga mata, kasing lamig ng marmol na sahig, ay sinuri ako mula ulo hanggang paa. Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang nakakita ng multo. Anya, ang boses ay puno ng pangaalipusta. At ano yan? Naglalaro ka na naman ng pagiging asawa? Eleanor, kahit anong gawin mo, you will never belong here. Ang isang basahan ay mananatiling basahan. Hindi ako umimik. Ang dila ko'y parang tinakpan ng tingga. Hinawakan niya ang aking tiyan. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon. At iyang dinadala mo, huwag kang umasa na magiging vansihan. Isang pagkakamali lang yan na kailangang itama. Ang dugo ng mga Vans ay para lamang sa mga kauri namin, hindi sa may dugong aso na tulad mo. Dugong aso. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan, mas masakit pa kaysa sa sampal. Ang anak ko, ang inosenteng buhay sa loob ko, ay isa lamang aso sa kanilang paningin. Maya-maya, pumasok si Adrian sa kusina. Ngumiti siya sa akin, isang ngiting perpekto at mapagmahal sa panlabas. Ngunit ngayon, ay nakikita ko na ang lason sa likod nito. Inakbayan niya ako at hinalikan sa noo. My love, are you ready? May check-up tayo ngayon, di ba? We need to make sure our baby is healthy. Ang bawat paghipo niya ay parang nag-iiwan ng paso sa aking balat. Ang pag-aalala sa kanyang boses ay isang perpektong pag-arte. Tumangulang ako, walang lakas na magsalita. Pinili kong maging bulag, maging pipi, dahil sa isang sulok ng aking puso. Umaasa pa rin akong panaginip lang ang lahat. Isang masamang bangungot. Sumakay kami sa kotse. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Bawat patak sa salamin ay tila luha ng langit para sa akin. Habang umaandar ang sasakyan, hindi patungo sa ospital,
kundi sa isang paakyat at palikong daan sa gilid ng bundok, ang lahat ng alaala namin ay nagbabalik. Ang unang pagkikita, ang kanyang pangako ng walang hanggang pag-ibig, ang kasal na akala ko'y simula ng paraiso. Lahat ay kasinungalingan. Adrian, saan tayo pupunta? Sa wakas ay nagawa kong itanong. Ang boses ko'y nanginginig. Ngumiti lang siya. Sa isang lugar kung saan magiging payapa ang lahat, mahal ko. Sa dulo ng daan ay isang bangin, isang malawak na tanawin ng karagatan na hinahampas ng galit na alon. Ipinatigil niya ang kotse ilang metro mula sa dulo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na. Mahal na mahal kita, Eleanor. Tandaan mo yan. Bulong niya bago niya ako hinalikan ng mabilis. Pagkatapos, sa isang iglap, bumukas ang pinto sa kanyang tabi. Tumalon siya palabas. Ang huli kong nakita ay ang kanyang kamay na tinulak ang kotse. Nagbigay ng huling puwersa para gumulong ito pasulong. Ang bakal ay yumupi. Ang salamin ay nabasag. Ang aking sigaw ay nilamon ng ugong ng hangin at lakas ng ulan. Habang ang kotse ay nakabitin sa gilid ng bangin, ang kalahati ay nasa lupa at ang kalahati ay nasa hangin, nakikita ko siya. Nakatayo si Adrian sa tuktok, isang itim na anino laban sa kulay abo na kalangitan. Hindi siya sumigaw para humingi ng tulong. Hindi siya nataranta. Malamig lang siyang tumalikod at naglakad palayo. Iniwan ako sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang unang nagmulat sa akin ay hindi liwanag, kundi sakit. Isang matinding kirot na gumagapang mula sa aking binti paakyat sa aking likod, kasabay ng malamig na dampi ng hangin na dumadaan sa mga siwang ng isang dingding na yari sa kawayan. Ang amoy ng dagat at ng tuyong kahoy, ang pumuno sa aking pangamoy. Isang napakalayong kabaligtaran sa mamahaling pabango ng mga bulaklak sa mansyon. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Nasa isang maliit na dampa ako. Ang bubong ay pawid, ang sahig ay kawayan. Isang matandang lalaki na may mukhang hinulma ng araw at alat ng dagat ang nagbabantay sa akin. Salamat sa Diyos at gising ka na, ineng, sabi niya. Ang boses ay magaspang ngunit may bakas ng kabutihan. 3 araw kang tulog. Natagpuan kita sa dalampasigan, inanod mula sa pagkakabagsak ng iyong sasakyan. Sasakyan, bangin, Adrian. Ang lahat ay bumalik na parang isang malaking alon na humampas sa aking dibdib. Napahawak ako sa aking tiyan. Ang anak ko, ang matanda ay yumuko, hindi makatingin sa akin. At sa kanyang katahimikan, nahanap ko ang aking kasagutan. Kinagabihan, habang mahimbing na ang tulog ng matandang mangingisda, isang anino ang pumasok sa dampa. Isang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse, ang mukha ay balot ng takot at awa. Umupo siya sa tabi ko. Kailangan niyo pong malaman ang katotohanan. Bulong niya. Ang mga kamay ay nanginginig. Ako ang nurse na naka-duty sa ospital kung saan dinala ang baby niyo. Buhay po siya ng maisilang, ma'am. Malakas at malusog. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa aking puso, ngunit agad din itong pinatay ng kanyang mga sumunod na salita. Pero sinadya po ni Sir Adrian na ipagpaliban ang paghingi ng tulong. Narinig ko po siya, sinabi niyang hintay na lang daw, dahil mas magiging madali para sa lahat. Pinalabas niyang nangyari ang lahat bilang bahagi ng aksidente. Parang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Ang alon, ang hangin, pati ang sarili kong paghinga. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa akin, habang unti-unting lumalim ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi lang ako ang nais niyang mawala. Kasama rin doon ang sarili naming anak, sa pinakamalamig at pinakamalupit na paraan. Kinaumagahan, binuksan ng matanda ang isang luma at maliit na telebisyon. Ang balita, ang marangyang libing ni Eleanor Vance. Ang aking libing. Doon, sa itim at puting screen, nakita ko si Adrian,
Ang mukha ay puno ng kalungkutan. Sinusuportahan ng kanyang ina habang naglalakad sa likod ng isang kabaong walang laman. Ang mga tao ay humahanga sa kanyang katatagan. Ang media ay tinawag siyang the grieving husband. Pagkatapos ng seremonya, ipinakita ng kamera ang isang eksena sa labas ng simbahan. Si Adrian, yakap-yakap ang isang babaeng nakasuot ng itim na bestida, isang socialite na matagal nang nauugnay sa kanya. Ang mga luha sa kanyang mata ay tuyo na, napalitan ng isang tingin ng tagumpay. Hindi ko na kinaya. Nagsuka ako sa gilid ng papag. Ang aking katawan ay nanghihina, ngunit isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob ko. Hinawakan ko ang isang lumang unan sa aking tabi, isang unan na amoy araw at may gaspang ng pagkaluma. Niyakap ko ito. Nang mahigpit na mahigpit, ipinipikit ang aking mga mata at inilalarawan sa isip na ito ang aking anak. Ang init mula sa aking mga luha, ang tanging init na maibibigay ko sa kanya. Isang yakap na hindi ko na kailanman maibibigay. Sa isang sulok ng dampa, nakasabit ang isang basag na salamin. Dahan-dahan akong tumayo, bawat hakbang ay isang pasakit. Tumingin ako sa aking refleksyon. Ang mukha ay puno ng gasgas at pasa. Ang mga mata ay walang buhay. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, mayroong isang bagay na nagbabago. Sa tabi ng salamin ay isang maliit na mesa na may nag-iisang larawan. Ang larawan ng aming kasal na nailigtas siguro ng mangingisda mula sa aking pitaka. Dinampot ko ang isang piraso ng basag na banga mula sa sahig. Tinignan ko ang nakangiting mukha ni Adrian sa larawan, ang mukha ng isang demonyo na nagkubli bilang isang anghel. Iginuhit ko ang matulis na piraso ng banga sa kanyang mukha sa litrato, paulit-ulit, hanggang sa ang kanyang perpektong ngiti ay maging isang magulong pilas ng papel. Hanggang sa ang kanyang mga mata ay mabura. Patay na si Eleanor. Bulong ko sa hangin. Ang boses ay tuyo at walang emosyon. Ngayong gabi, isang demonyo ang isisilang. Ang hangin sa Paris ay iba. May dala itong pangako ng sining at pag-ibig. Ngunit para sa akin, ito ang amoy ng bakal at dugo. Ang amoy ng muling pagbuo. Nakarating ako rito sa tulong ni Tita Baby, isang matandang Pilipinang couturier na matagal nang naninirahan sa syudad. Utang na loob, iyon ang sabi niya. Ang aking ama, isang simpleng hardinero, ang nagligtas daw sa kanya mula sa isang masamang sitwasyon noong kabataan niya. Ngayon, siya naman ang nag-aalok sa akin ng kamay mula sa bangin. Kalimutan mo muna ang nakaraan, Hija. Sabi niya sa akin sa una naming pagkikita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at awa. Dito, bibigyan kita ng bagong mukha. Ngunit ang bagong puso at bagong kaluluwa, ikaw ang kailangang humanap niyan. At nagsimula ang aking mahabang paglalakbay sa ilalim ng kutsilyo at karayom. Ang bawat sesyon sa klinika ay isang uri ng pagdurusa. Ang malamig na dampi ng bakal sa aking balat, ang amoy ng antiseptiko sa hangin, at ang kirot na gumigising sa akin sa gabi. Lahat ay malinaw sa aking alaala. Ngunit hindi ako nagreklamo. Bawat turok ng karayom, bawat proseso ay naging paalala. Paalala ng mga sandaling hindi ko narinig ang iyak ng aking anak at ng sakit na iniwan ng taong pinagkatiwalaan ko. Ang pisikal na hirap ay naging lakas na nagtulak sa akin para magpatuloy. Sa mga panahong wala ako sa klinika, ibinuhos ko ang aking sarili sa pagbabasa at pag-aaral. Ang mga aklat ng ekonomiya, batas sa korporasyon, at estratehiya sa pananalapi ang naging aking mga kaibigan. Hindi ako nag-aaral para matuto. Nag-aaral ako para maging sandata. Tinuruan ako ni Tita Baby kung paano manamit, kung paano maglakad ng may kumpiyansa, kung paano ngumiti nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Ang bawat galaw ay pinag-aralan. Ang Eleanor na dating yumuyuko, ngayon ay natutong tumitig ng diretso sa mata. Ang Eleanor na mahina ang boses,
Ngayon ay may tono ng awtoridad na hindi maaring baliwalain. May pag-asa pa rin sa pag-ibig, Anya. Minsan ay sabi sa akin ng anak ni Tita Baby, isang mabait na pintor na laging nag-aalala sa aking kalagayan. Ang pangalang Anya, ang ibinigay sa akin ni Tita Baby, isang pangalan na malayo sa anino ng nakaraan. Umiling lang ako bilang tugon sa pintor. Ang puso ko'y sarado na. Puno na ito ng ibang bagay. Pagkatapos ng halos 3 taon, dumating ang araw na aalisin na ang huling benda sa aking mukha. Nakaupo ako sa harap ng isang malaking salamin. Ang puso ko'y walang kaba, walang pananabik. Dahan-dahang inalis ng doktor ang puting tela. Ang babaeng tumingin pabalik sa akin ay isang estranghera. Perpekto ang hugis ng kanyang mukha, matangos ang ilong. Ang mga labi ay may natural na kulay rosas. Maganda siya. Isang uri ng kagandahan na malamig at hindi maabot. Ngunit ang mga mata ni Eleanor na puno ng pighati at nagliliyab na galit ay naroon pa rin. Sila ang tanging nagsasabi ng katotohanan. Ako si Anya Sterling, bulong ko sa aking refleksyon. Patay na si Eleanor. Ito ang kanyang multo. Isang umaga, habang nagkakape ako sa balkonahe na may tanawin ng Eiffel Tower, isang sobre ang iniabot sa akin ng katulong. Gawa sa makapal at mamahaling papel, at sa gitna ay nakaukit ang selyo ng pamilyang kumitil sa akin. Ang sagisag ng mga Vans. Ito ay isang imbitasyon para sa taunang Vans Charity Gala sa New York. Hinawakan ko ang imbitasyon, hindi naramdaman ang tulis ng mga gilid nito. Naramdaman ko lamang ang pagbilis ng aking pulso. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ng estranghera sa salamin. Oras na. Oras nang umuwi. Ang Grand Ballroom ng The Pierre Hotel ay isang karagatan ng mga mamahaling hiyas at peke na mga ngiti. Ang mahinang tunog ng mga kopang nag-uumpugan ay kasabay ng bulungan ng mga mayayamang panauhin, isang musika ng kapangyarihan at ambisyon. Ito ang mundo ng mga Vans. Isang mundong minsan ko nang sinubukang maging parte, ngunit itinuring lamang akong alabok sa kanilang mga paa. Ngayong gabi, ako ang bagyo na wawasak sa kanilang payapang karagatan nang bumukas ang malalaking pinto at ipinahayag ang pangalan ko, Miss Anya Sterling. Isang malamig na agos ng katahimikan ang gumapang sa buong silid. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Suot ko ang isang itim na evening gown na simple ang hiwa, ngunit yumayakap sa bawat kurba ng aking katawan. Walang alahas, maliban sa isang pares ng hikaw na may itim na diamante. Ang aking buhok ay nakapusod ng perpekto, inilalantad ang aking leeg at balikat. Naglakad ako papasok. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Hindi ako naglalakad. Ako ay nagmamartsa patungo sa digmaan. Sa gitna ng mga nagtatakang mukha, isang pares ng mata ang nahuli ko. Mga matang kilalang kilala ko. Ang mga matang nanood habang ako'y nahuhulog sa kamatayan. Si Adrian. Nakatayo siya roon, hawak ang isang kopa ng alak. Ang kanyang perpektong mukha ay bahagyang nakakunot. Tila may humablot ng hininga mula sa kanyang mga baga. Nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay, sapat lang para halos matapon ang laman ng kanyang kopa. Hindi niya ako kilala, ngunit kinikilala niya ang multo. Adrian, sino yan? Narinig kong tanong ng kanyang ina, si Doña Carmen, na nakatayo sa tabi niya. Ang boses nito'y kasing tulis pa rin ng dati. Naglakad ako papalapit sa kanila. Isang maliit at mapanganib na ngiti ang naglalaro sa aking mga labi. Huminto ako sa kanilang harapan. Doña Carmen, Mr. Vance, it's a pleasure, sabi ko. Ang boses ko'y kalmado at may bahagyang French accent na sinadya kong iwanan. Sinuri ako ni Doña Carmen mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. I don't think I've seen you in our circles before, Mrs. Sterling. Anong kumpanya ang pag-aari mo? Hindi pa ninyo naririnig marahil, ngunit maririnig ninyo. Sagot ko ng may kapanatagan.
Isa ako sa mga bagong mamumuhunan sa real estate dito sa New York. Sa katunayan, binili ko kamakailan ang majority shares ng kumpanyang nagmamay-ari sa building na kinatatayuan ng opisina ng Vance Corporation. Ang kulay sa mukha ni Doña Carmen ay unti-unting nawala. Ngunit ang mga mata ni Adrian ay hindi humihiwalay sa akin. Mayroon siyang tinitignan, isang bagay na mas malalim kaysa sa aking pangalan o sa aking yaman. "There's something about you, very familiar." Sabi niya, ang boses ay halos pabulunging. "Nagkita na ba tayo?" Nilapitan ko siya. Sapat lang para maamoy niya ang pabango ko. Isang pabango na sadyang pinili ko dahil alam kong ito ang paborito niya noon. Habang dumadaan ako sa kanyang tabi, sinadya kong dumaplis ang aking kamay sa kanyang braso. Naramdaman niya ito. Ang lamig. Ang kakaibang lamig ng aking balat na parang yelo. Nakita ko siyang bahagyang napaurong, isang takot na hindi niya maipaliwanag ang gumuhit sa kanyang muka. Ngumiti lang ako, isang nangiting hindi umabot sa aking mga mata. Pinanood ko siyang maglakad palayo. Ang kanyang postura ay hindi na kasing tatag ng dati. Ang binhi ng pagdududa at takot ay naitanim na. Bago matapos ang gabi, nilapitan niya akong muli sa isang tahimik na sulok ng ballroom. "Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko." Giit niya, ang kanyang mga matay puno ng kalituhan. "Sino ka ba talaga?" Tinitigan ko siya ng diretsyo. Ang lalaking minahal ko. Ang lalaking pumatay sa aking anak. Ang halimaw sa aking mga bangungot. "Ako?" sabi ko. Ang boses ko'y isang banayad ngunit nakamamatay na bulong. "Ako ang iyong pinakamagandang bangungot." Ang Vance Corporation ay isang higanting unti-unting nilalamon ng sarili nitong mga utang. Sa loob ng boardroom, ang tensyon ay halos mahahawakan na sa kapal. Si Adrian, na dati ay hari sa kanyang kaharian, ay nakaupo ngayon sa dulo ng mesa. Pinapaligiran ng mga miyembro ng board na ang mga mukha ay kasing itim ng kanilang mga suot na Amerikana. At sa gitna ng kaguluhang iyon, ako ay dumating na parang isang tagapagligtas. Ang alok ko ay simple, isang malaking puhunan kapalit ng pagiging strategic partner. Isang alok na sa kanilang kasalukuyang sitwasyon ay katumbas ng pagtanggi sa isang baso ng tubig habang nalulunod. Walang nagawa si Adrian kundi ang tanggapin ito. Sa unang araw ng aming pagsasama, nagpulong kami sa kanyang opisina, ang opisina na dati pangarap kong lagyan ng mga bulaklak araw-araw. "I need coffee," sabi niya. Minamasahe ang kanyang sentido. "Ako nang bahala," sagot ko. Tinawagan ko ang kanyang sekretarya. Isang kapeng barako, strong, walang asukal, at may eksaktong isang kutsaritang gatas, at para sa akin isang tsaa na lang. Napatingin sa akin si Adrian. Ang kanyang mga mata ay nanliit. "How did you know?" Nagkibit balikat lang ako. A lucky guess. Ngunit nakita ko sa kanyang muka ang isang pamilyar na anino ng takot. Ang mga maliliit na detalye, ang mga lihim na gusto, iyon ang mga unang lason na ipinatikim ko sa kanya. Habang abala kami sa pag-aaral ng mga papeles, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang bago niyang asawa, si Isabel, isang babaeng mukhang manika na may boses na kasing ingay ng sirena. "Adrian, my love, I've been waiting for hours. Akala ko ba magla-lunch tayo?" Anya, bago napunta ang tingin sa akin. "Oh, you're here." Ang tamis sa kanyang boses ay biglang nawala. Tumayo ako at inilahad ang aking kamay. "Anya Sterling, it's a pleasure." Hindi niya ito tinanggap. "I know who you are. Bakit ka nasa opisina ng asawa ko?" Bago pa man makasagot si Adrian, nagsalita ako sa isang malamig at profesional na tono. "We're trying to save his company, miss. Kung hindi iyon mahalaga sa'yo, marahil ay mas mabuting maghintay ka na lang sa labas." Namula ang mukha ni Isabel sa galit. "How dare you? Adrian, wala ka bang sasabihin?" Tumingin si Adrian mula sa akin patungo sa kanyang asawa.
Nakita ko ang iritasyon sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, ako ang solusyon sa kanyang mga problema, habang ang asawa niya ay isa na namang sakit ng ulo. Isabel, please, we're busy, sabi niya sa wakas. Umalis si Isabel na padabog at naiwan kami sa isang nakabibinging katahimikan. Habang si Adrian ay gulong-gulo ang isip, ako naman ay tumayo at naglakad-lakad sa loob ng opisina. Dumiretso ako sa bintana kung saan tanaw ang buong syudad. Ito ang dati kong pwesto kapag hinihintay ko siyang umuwi. Umupo ako sa isang silyon sa gilid, humigop ng aking tsa at pinanood siya. Pinanood ko ang pagpapawis ng kanyang noo, ang pagkuyom ng kanyang mga kamao. Ako ang kapayapaan sa gitna ng kanyang bagyo. At iyon ang mas lalong nagpabaliw sa kanya. Kinagabihan, sa aking hotel suite, may tinawagan ako. Nagawa mo na ba? Tanong ko sa kabilang linya. Opo, ma'am. Naipasok ko na sa mansyon nang walang nakapansin. Sagot ng isang boses lalaki. Good. Make sure you're not seen. Ibinaba ko ang telepono. Sa mansyon ng mga Vance, si Adrian at Isabel ay nag-aaway. Ang sigawan nila ay umaalingaw-ngaw sa malaking bahay. Pagod at puno ng galit, pumasok si Adrian sa kanilang silid-tulugan. Humiga siya sa kama, ipinikit ang mga mata, at sinubukang alisin ang mukha ko sa kanyang isipan. Ngunit nang ilagay niya ang kanyang kamay sa ilalim ng unan, may naramdaman siyang isang bagay na hindi dapat naroon. Isang bagay na malambot at pamilyar. Kinuha niya ito at tiningnan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Hawak niya ang isang luma at medyo gasgas na tsinelas na pantulog. Isang murang tsinelas na may burdang bulaklak. Ang tsinelas na laging suot ni Eleanor sa loob ng bahay. Ang kayabangan ni Doña Carmen ang kanyang pinakamalaking kahinaan at iyon ang ginamit kong pain. Sa isang pribadong pagpupulong, ipinakita ko sa kanya ang mga peking plano para sa isang eksklusibong luxury resort sa Palawan. Isang investment na para lamang daw sa iilang piling-pili. It's a very private opportunity, Doña, sabi ko. Alam na alam kong ang salitang private at exclusive ay musika sa kanyang pandinig. I'm only offering this to those who can see its potential, those with true vision. Kinagat niya ang pain ng buong buo. Sa pagnanais niyang higitan ng lahat, kabilang na ako, ipinagbenta niya ang kanyang mga alahas at ilang personal na ari-arian para ibuhos ang lahat ng kanyang pera sa aking peking kumpanya. Habang hinihintay niya ang kanyang kita, sinimulan ko ang ikalawang yugto ng aking plano. Isang mamamahayag na may malaking utang sa akin ang naglathala ng isang artikulo tungkol sa The Secret Tyranny of a High Society Matriarch. Isinalaysay doon ng isang dati nilang katulong na binayaran ko para sa kanyang katahimikan at kaligtasan ang mga taon ng pang-aabuso at pagmamaltrato na dinanas niya sa kamay ni Doña Carmen. Sumunod ang isa pang eskandalo, isang expose tungkol sa mga nawawalang pondo mula sa charity foundation na pinamumunuan niya. Ang kanyang pangalan, na dati simbolo ng karangyaan, ay naging simbolo ng kahihiyan. Ang huling dagok ay dumating isang maulan na hapon. Naroon ako sa mansyon ng mga Vance, opisyal na para sa isang business meeting kay Adrian. Ngunit ang tunay na pakay ko ay manood. Habang nasa gitna kami ng pag-uusap, dumating ang mga maniningil ng utang, ang mga mamahaling gamit ni Doña Carmen, ang kanyang mga European furniture, mga painting, kahit ang grand piano sa sala, ay isa-isang binuhat palabas. Lumabas si Doña Carmen mula sa kanyang silid. Ang mukha ay hindi na mapagmataas, kundi puno ng gulat at kawalan ng pag-asa. What is the meaning of this? Hindi niyo pwedeng gawin to, sigaw niya. Wala na po kayong pag-aari dito, ma'am, sabi ng isang lalaking nakabarong. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ako. Nakatayo sa isang sulok, kalmadong umiinom ng tsa. Nilapitan niya ako. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ang babaeng minsan ay tumawag sa aking anak na dugong aso
ay siya ngayong nasa harapan ko, wasak. Miss Sterling, Anya, please, tulungan mo ako. Anya, ang boses ay basag. You're a woman of power. Alam kong kaya mong pigilan ito. I can pay you back. I promise. Lumuhod siya sa aking harapan. Ang reyna ay nagpatira pa sa paanan ng isang alabok. Tinitigan ko siya. Ang kanyang mamahaling bestida ay gusot. Ang kanyang perpektong buhok ay magulo. Inilabas ko ang aking pitaka. Kumuha ng isang maliit na papel na pera at dahan-dahang iniabot sa kanya. 100 piso. Ang eksaktong halaga na minsan niyang ibinato sa mukha ko para bumili ako ng sabon para hindi amoy kusina. Mukhang mas kailangan ninyo ito ngayon, Donya, sabi ko sa isang mahinang boses. Para sa pamasahe marahil, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pagmamakaawa, patungo sa pagkalito, at sa huli, sa isang nakakikilabot na realisasyon nang maalala niya ang eksenang iyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, hinila na siya ng mga gwardya palabas ng bahay na dati niyang kaharian. Naiwan kami ni Adrienne sa katahimikan. Tanging ang tunog na lang ng ulan sa labas ang maririnig. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkatalo. Ang kanyang negosyo ay bumabagsak. At ngayon, ang kanyang ina ay isang pulubi. Wala na siyang makapitan. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang desperadong ideya. Anya, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Marry me. Let's merge our assets, our companies. It's the only way to survive this. Marry me. Ang dalawang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Dala ang isang uri ng desperasyon na minsan ko lang nakita sa mga taong malapit ng malunod. Nakatitig si Adrienne sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Naghahanap ng kaligtasan sa nag-iisang taong sumira sa kanyang mundo. Isang mapait na ngiti ang namuo sa aking isipan, ngunit sa labas, nanatili akong kalmado at misteryosa. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha. Ang mukhang dati sinasamba ko, ngayon ay mukha ng isang duwag na handang isakripisyo ang lahat para lang manatili sa itaas. At paano naman ang iyong asawa, Adrienne? Si Isabel? Tanong ko. Ang boses ay pinalambot ko ng isang artipisyal na pag-unawa. Hindi man lang siya nag-atubili. Isabel is a mistake. Isang pabigat sa kumpanya at sa buhay ko. Aayusin ko ang annulment. Bibigyan ko siya ng pera para umalis. Ikaw ang kailangan ko, Anya. Tayong dalawa ang bubuo ng isang imperyo. Sa sandaling iyon, nakita ko ang buong katotohanan ng kanyang pagkatao. Itinapon niya si Isabel ng ganoon kabilis, tulad ng pagtapon niya sa akin sa bangin 3 taon na ang nakalilipas. Wala siyang kakayahang magmahal. Ang tanging minamahal niya ay ang kapangyarihan. Sige, sagot ko. Isang salitang kasinggaan ng balahibo, ngunit may bigat ng isang sumpa. Ngunit bago tayo maging isa, kailangan kong makita ang buong estado ng iyong kumpanya. Walang lihim, Adrienne. Sa mga sumunod na linggo, naging perpekto ang aking pagbabalat kayo. Gumanap ako bilang isang mapagmahal at matalinong nobya. Sa mga pampublikong pagtitipon, magkahawak kami ng kamay. Ang init ng kanyang palad ay nagdadala ng matinding pangingilabot sa aking kalamnan. Kapag hinahalikan niya ako sa pisngi o sa noo, kinakailangan kong pigilan ang aking hininga upang hindi malanghap ang kanyang pabango. Ang parehong pabango na amoy ko noong gabing patayin niya ang aming anak. Bawat haplos niya ay isang lason na kailangan kong lunukin ng nakangiti. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na pagdiriwang para sa aming papalapit na merger, niyaya niya ako sa kanyang pribadong aklatan sa loob ng mansyon. Pagod na pagod siya. Naupo siya sa malaking silyang katad. Ipinikit ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Tila nakahanap ng kapayapaan matapos ang matagal na pag-aalala. Dahan-dahan akong lumapit sa kanyang likuran. Ipinulupot ko ang aking mga braso sa kanyang mga balikat
Sa isang mapag-arugang yakap, naramdaman ko ang pagluwag ng kanyang mga kalamnan, ang buong pagtitiwala niya sa babaeng nakaakap sa kanya. "You're the best thing that ever happened to me, Anya." Bulong niya, hinawakan ng aking kamay na nakapatong sa kanyang dibdib. Parang, parang ibinalik ka ng tadhana para itama ang mga mali sa buhay ko. Ngumiti ako kahit hindi niya nakikita. Sa aking kabilang kamay na nakatago sa anino sa likod ng kanyang upuan, mahigpit kong hawak ang isang maliit na locket. Sa loob nito ay ang nag-iisang ultrasound photo ng anak ko na nailigtas ko. Habang dinarama niya ang aking peking pagmamahal, ang aking mga mata ay nakatitig sa munting larawan ng anghel na pinagkaitan niya ng buhay. Ang aking yakap ay hindi yakap ng isang mangingibig. Ito ay ang mahigpit na pagkakalot ng isang ahas bago sakalin ang kanyang biktima. "Magpahinga ka na muna, mahal ko," malambing kong utos. "Ako na ang mag-aayos ng mga huling dokumento sa safe mo para sa merger bukas." Tumango siya, masyado nang lasing sa alak at sa kanyang sariling tagumpay para magduda. Ibinigay niya sa akin ang kombinasyon ng kanyang lihim na kahadeyero na nakatago sa likod ng isang lumang painting ng pamilya Vance. Nang makatulog siya sa silya, nagsimula akong kumilos. Walang ingay, tulad ng isang anino. Pinihit ko ang mga numero sa kahadeyero. Naramdaman ko ang pag-ikot ng mga mekanismo sa loob nito bago ito tuluyang bumukas. Bumungad sa akin ang mga patong-patong na papeles, mga ebidensya ng panunuhol sa mga opisyal, mga pekeng kontrata, at mga bank account sa ibang bansa na naglalaman ng mga ninakaw na pondo. Sapat na ito para ipadala siya sa kulungan habang buhay. Ngunit may hinahanap pa ako, isang bagay na mas personal, isang bagay na magpapatunay na siya ay isang halimaw. Hindi lamang isang magnanakaw, kinapa ko ang pinakasulok ng madilim na kahadiyero. Nahawakan ng aking mga daliri ang isang maliit na kahoy na kahon. Ilinabas ko ito at maingat na binuksan. Sa loob nito ay wala ni isang alahas. Ang naroon ay isang lumang kwintas ko na nawala bago ang aksidente. At sa ilalim nito, isang maliit na itim na digital voice recorder. Kinulob ng matinding kaba ang aking dibdib. Nanginginig ang aking mga daliri nang pindutin ko ang pindutan upang buhayin ang aparato. May isang nag-iisang audio file na nakatago roon. Tumingin ako kay Adrian na kasalukuyang natutulog ng mahimbing sa kabilang panig ng kwarto. Itinapat ko ang speaker sa aking tainga at pinindot ang play. Mula sa maliit na makina, umaling-awngaw ang pamilyar na tunog ng malakas na buhos ng ulan. Kasunod ang boses ng isang lalaki na pilit tinataasan ang kanyang tinig laban sa ingay ng bagyo. "Wala kang nakita? Naiintindihan mo? Ang sanggol ay patay na bago pa dumating ang ambulansya. Hayaan mo siyang mamatay. Babayaran kita ng higit pa sa kikitain mo sa buong buhay mo. Just let the child stop breathing." Ang hininga ko ay naipit sa aking lalamunan. Ang boses na yon ay ang boses ng lalaking natutulog ngayon sa aking harapan. Ang ebidensyang matagal ko nang hinahanap. Ang huling kuko sa kanyang kabaong. Ang bawat patak ng ulan sa salamin ng sasakyan ay tila malamig na daliri ng nakaraan na unti-unting gumagapang sa aming kasalukuyan. Nakaupo ako sa driver's seat, mahigpit ang hawak sa manibela, habang si Adrian ay nasa aking tabi. Ang loob ng kanyang mamahaling kotse ay balot ng init at amoy ng mamahaling balat ng upuan. Isang matinding kabaligtaran sa nagngangalit na bagyo sa labas. "Anya, bakit tayo nandito? Umuulan ng napakalakas. Mapanganib ang daang ito, lalo na sa gabi." Reklamo niya. Bakas ang kaba sa kanyang boses, isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Hindi ako lumingon sa kanya. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa palikong daan paakyat ng bundok. "Gusto kong ipagdiwang ang ating nalalapit na kasal, Adrien. Gusto kong dalhin ka sa isang lugar na may malalim na kahulugan. Isang lugar
kung saan nagtatapos ang lahat at nagsisimula ang bago. Napalunok siya, ngunit pinilit niyang ngumiti at abutin ang aking kamay. Kung iyan ang gusto mo, mahal ko, susundan kita kahit saan. Ang kanyang mga salita ay parang asido sa aking balat. Ngunit hinayaan ko ang kanyang malamig na palad na dumampi sa akin. Ilang minuto pa, huminto ang sasakyan. Pinatay ko ang makina at ang mga ilaw. Ang tanging nagbibigay liwanag sa amin ay ang paminsan-minsang kidlat na bumibiyak sa madilim na kalangitan. Nasa dulo kami ng bangin. Ang mismong bangin kung saan niya ako itinulak. 3 taon na ang nakalilipas. Sa ibaba, marahas na humahampas ang malalaking alon ng dagat sa mga matutulis na bato. Bakit dito? Ang boses ni Adrian ay naging isang mahinang panginginig. Pamilyar siya sa lugar na ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang sinusuri ang paligid sa tulong ng kidlat. Anya, umalis na tayo rito. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa lugar na ito. Dahan-dahan kong inalis ang seatbelt ko. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Hinayaan ang malakas na ulan at malamig na hangin na yakapin ang aking buong katawan. Basang-basa agad ang aking damit. Ngunit hindi ko naramdaman ang lamig. Ang apoy sa aking dibdib ay sapat na upang sunugin ang buong bagyo. Bumaba ka, Adrian. Utos ko sa isang boses na pumutol sa ingay ng hangin. Nag-aalangan siyang sumunod. Nang makatayo siya sa labas, basang-basa at nanginginig, dahan-dahan akong naglakad palapit sa gilid ng bangin. Naalala mo ba ang lugar na ito? Tanong ko, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa kawalan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mabilis niyang sagot, ngunit ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Anya, nababaliw ka na ba? Pumasok na tayo sa loob. Humarap ako sa kanya. Inilabas ko mula sa bulsa ng aking coat ang maliit na itim na voice recorder na kinuha ko mula sa kanyang kahadiyero. Itinaas ko ito sa pagitan namin. Pinindot ko ang pindutan. Mula sa maliit na speaker, umaling-awngaw ang boses na nagmumula sa nakaraan. Ang boses na nagpaguho sa aking mundo. Wala kang nakita. Naiintindihan mo. Ang sanggol ay patay na bago pa dumating ang ambulansya. Hayaan mo siyang mamatay. Babayaran kita ng higit pa sa kikitain mo sa buong buhay mo. Just let the child stop breathing. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Adrian. Nakita ko kung paano nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Kung paano unti-unting bumagsak ang kanyang mga balikat. Ang panga niya ay nanginig, hindi makabuo ng salita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding sindak habang nakatitig sa maliit na makina sa aking kamay. Saan? Saan mo nakuha yan? Mautal-utal niyang tanong. Sino ka ba talaga? Isang malungkot, ngunit mapanganib ng ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Humakbang ako papalapit sa kanya. Bawat hakbang ay may bigat ng 3 taong pagdurusa. Mahal na mahal kita, Eleanor. Tandaan mo yan. Binigkas ko ang eksaktong mga salita na sinabi niya bago niya ako inabandona sa sasakyan. Nanigas ang kanyang buong katawan. Parang isang taong nakakita ng multong bumangon mula sa mismong impyerno. Napaatras siya ng isang hakbang. Ang kanyang sapatos ay dumulas ng bahagya sa maputik na lupa. Hindi maaari. Bulong niya, umiiling ng sunod-sunod. Patay na siya. Nakita ko siyang nahulog. Nakita ko ang kabaong niya. Isang walang lamang kabaong para sa isang kasinungalingan, Adrian. Ang kalmadong boses ni Anya ay naglaho, napalitan ng pighati, at galit ng inang pinagkaitan. Gumuho ang aking pagbabalat kayo. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, hinayaan kong sumabog ang lahat ng sakit. Sumigaw ako, isang sigaw na nagmula sa pinakamalalim na sugat ng aking kaluluwa. Isang tinig na bumasag sa gabi, nagdadala ng 10 taong bigat ng pagsasakripisyo, ng mga luhang itinago sa dilim, at ng iyak ng anak ko na hindi man lang niya binigyan
ng pagkakataong mabuhay. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Naging alipin ako ng iyong pamilya. Tinanggap ko ang lahat ng pang-aalipusta dahil naniwala akong mahal mo ako. Ngunit hindi lang ako ang pinatay mo, Adrian. Pinatay mo ang anak natin. Pera. Pera lang ang katumbas ng buhay ng sarili mong dugo. Napaatras siyang muli. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila idinidepensa ang sarili mula sa aking mga salita. Eleanor, maniwala ka. Ginawa ko yon para sa atin. Para sa kumpanya. Para sa iyong sarili. Putol ko sa kanya. Ang aking mga mata ay nagnininga sa galit. 3 taon akong namuhay sa sakit. Bawat hiwa sa mukha ko, bawat karayom na tumusok sa balat ko para mabago ang aking anyo, inialay ko para sa araw na ito. Ako si Anya Sterling, ang babaeng wawasak sa natitira mong pagkatao. At ako, si Eleanor Vance, ang inang maniningil sa buhay ng anak niya. Lalo siyang nataranta. Ang lalaking laging kontrolado ang lahat ay naging isang duwag na nanginginig sa takot. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng matatakbuhan. Ang ulan ay patuloy na bumubugbog sa aming mga katawan. Sa pagmamadali niyang umatras palayo sa akin, hindi niya napansin na siya ay nasa pinakadulo na ng bangin. "Huwag kang lalapit." Sigaw niya, ang kanyang tinig ay nabasag sa matinding takot. "Kung gusto mo ng pera, ibibigay ko sa iyo lahat. Ang kumpanya, ang mansyon. Huwag mo lang akong sasaktan." Tinitigan ko siya mula sa malayo. Hindi ko na kailangang dumihan ang aking mga kamay. Ang langit na mismo ang humuhusga sa kanya. "Wala na akong kukunin sa iyo, Adrian." Malamig kong sagot. Ang aking boses ay pumantay sa lamig ng hangin. "Dahil wala ka na rin namang natitira." Sa huling hakbang na ginawa niya patalikod, ang basang lupa sa ilalim ng kanyang takong ay gumuho. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa isang matinding pag-unawa. Ikinumpas niya ang kanyang mga braso sa hangin, naghahanap ng makakapitan, naghahanap ng taong sasagip sa kanya. Ngunit tanging hangin lamang ang sumalubong sa kanyang mga palad. Nakita ko ang pagkawala ng kanyang balanse. Nakita ko ang paghulog ng kanyang katawan sa dilim ng bangin, kasabay ng isang naputol na sigaw na nilamon ng nagngangalit na karagatan. Nakatayo lamang ako sa gilid ng bangin, pinagmamasdan ang kawalan. Hindi ako umiyak. Ang ulan na lamang ang lumuha para sa aming lahat. Ang ritmikong pagtunog ng makina na nagmomonitor sa pagtibok ng puso ay ang tanging nagbasag sa nakabibinging katahimikan ng silid pagamutan. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng malakas na antiseptiko at gamot na tila nakakakapit sa balat. Walang bintanang nagpapakita ng araw, tanging malamig at puting ilaw lamang na pumupuno sa 4 na sulok ng kwarto. Ito ang bagong palasyo ni Adrian Vance. Nakahiga siya sa gitna ng silid, nababalot ng mga tubo at aparato. Ang aksidente sa bangin ay hindi kumitil sa kanyang buhay, ngunit ninakaw nito ang lahat ng kanyang kalayaan. Nabali ang kanyang gulugod. Mula leeg pababa, siya ay naging isang malamig na bato. Walang pakiramdam, walang kakayahang gumalaw, walang lakas upang ipagtanggol ang sarili. Siya ay naging habambuhay na bilanggo sa loob ng sarili niyang katawan. Humakbang ako, palapit sa gilid ng kanyang kama. Ang tunog ng aking sapatos laban sa makintab na sahig ay nagpabilis sa kanyang paghinga. Nang maramdaman niya ang aking presensya, dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga mata, ang tanging bahagi ng kanyang katawan na hindi pa sumusuko. Tumingin siya sa akin. Wala na ang kapangyarihan at kayabangan sa kanyang paningin. Ang nakita ko ay purong takot, kawalan ng pag-asa, at isang malalim na pakiusap na hindi na niya kailanman mabibigkas. Nasa balita na ang lahat, Adrian. Mahina kong panimula. Ang aking boses ay kalmado na parang nagbabasa lamang ng isang lumang kwento. Ipinatong ko ang isang folder ng mga dokumento sa maliit na mesa sa kanyang tabi. Nasa kamay na ng mga awtoridad ang voice recorder
Ang mga pulis ay naghihintay na lamang na bumuti ang iyong kalagayan bago ka opisyal na ilipat sa ospital ng kulungan. Ang buong imperyo ng mga Vance, ang lahat ng shares, ang mansyon, nakapangalan na sa akin. Nakita ko ang mabilis na paggalaw ng kanyang mga pilikmata. At si Isabel, patuloy ko. Iniwan niya ang mga papeles para sa annulment kaninang umaga. Umalis siya bitbit ang mga natitirang alahas na hindi nakumpiska ng bangko. Wala na siyang pakialam sa'yo. Mula sa gilid ng kanyang mata, isang mainit na butil ng luha ang kumawala. Gumapang ito pababa sa kanyang pisngi hanggang sa mabasa ang puting unan. Tahimik. Walang magawa. Bumisita rin ako sa ina mo kahapon, sabi ko habang inaalala ang eksenang nagbigay sa akin ng kakaibang ginhawa. Ikinuwento ko sa kanya ang lugar kung saan dinala si Doña Carmen. Isang pampublikong pasilidad na siksikan, walang aircon, at may matapang na amoy ng amag at lumang kahoy. Walang malambot na kama o masasarap na pagkain. Nakita ko siya na nakaupo sa isang maalikabok na sulok. Nakasuot ng kupas na duster, kinakausap ang isang basag na basong plastik na parang mamahaling kopa ng tsa. Iniuutos niya sa mga multong katulong na linisin ang sahig na hindi naman sa kanya. Nilamon na siya ng sarili niyang kayabangan. Adrian, tuluyan nang nawala ang kanyang katinuan. Mas dumami ang luhang naglandas sa mukha ni Adrian. Ang dibdib niya ay mabilis na umaangat at bumabagsak, pilit na humihikbi ng walang boses. Ang lalaking kumuha sa buhay ng anak ko ay umiiyak ngayon dahil sa nawalang yaman at nawasak na pamilya. Hindi dahil sa pagsisisi sa kasalanan, kundi dahil sa awa sa sarili. Tinitigan ko siya ng matagal. Inaasahan kong makaramdam ng matinding kagalakan ng pagdiriwang sa pagbagsak niya. Ngunit wala akong naramdamang ganito. Nawala na ang nag-aalab na galit na sumunog sa aking kaluluwa sa loob ng 3 taon. Ang pumalit ay isang malamig, malawak, at payapang katahimikan. Wala nang halimaw na dapat katakutan. Ang nasa harapan ko ay isa na lamang kaawa-awang anino ng nakaraan. Lumapit ako ng bahagya at hinawakan ang laylayan ng kanyang puting kumot. Dahan-dahan ko itong itinaas hanggang sa kanyang dibdib. Inaayos ang mga tupi ng may kakaibang pag-iingat, tulad ng ginagawa ng isang taong tuluyan nang nagpaalam. Matulog ka na, Adrian. Tapos na. Malumanay kong bulong. Tinalikuran ko ang kanyang kama at naglakad patungo sa pintuan. Habang papalapit ako sa labasan, isang bagong kaisipan ang pumasok sa aking isip. Ang pera, ang mansyon, ang kapangyarihan. Ano ang gagawin ko sa lahat ng yamang ito ngayong natapos na ang aking misyon? Ang bilyon-bilyong halaga na nasa aking mga kamay ay hindi maibabalik ang buhay ng aking anak. Ngunit ang sagot sa tanong na iyon ay maghihintay. Binuksan ko ang pinto at sinalubong ang liwanag ng pasilyo. Hindi na ako lumingon papabalik sa madilim at malamig na kwartong iyon. Iniwan si Adrian Vance upang harapin ang sarili niyang walang hanggang impyerno. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking salamin ng aking penthouse ay nagdadala ng kakaibang init. Hindi na ito ang sikat ng araw na sumusunog sa aking balat noong ako ay naglalakad sa mga lansangan ng Paris nang may mga benda sa mukha, at lalong hindi ito ang malamig na liwanag na bumalot sa akin sa ilalim ng bangin. Ang hanging pumapasok mula sa nakabukas na bintana ay may dalang amoy ng sariwang kape at mamahaling mga bulaklak na maingat na inayos sa ibabaw ng aking mahogany na mesa. Ito ang amoy ng kapayapaan. Ito ang yakap ng kalayaan. Nakatitig ako sa isang formal na dokumento na naglalaman ng aking pirma. Sa wakas, ang buong yaman ng dating Vance Corporation ay formal nang naisalin sa isang bagong layunin, ang Gabriel Foundation na ipinangalan sa aking anak na hindi man lang nasilayan ng mundo, ay opisyal nang nakatayo. Isa itong malawak na institusyon na naglalayong magbigay ng masisilungan, legal na tulong at panibagong simula
para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso at mga inang nawalan ng pag-asa. Mula sa kabilang panig ng silid, lumapit si Rafael, ang anak ng aking tita baby na nagmula pa sa Paris. Inilapag niya ang mga plano at disenyo para sa itatayong gusali ng pundasyon. Siya ay naging isang tapat na kaalyado, isang kaibigang nag-alok ng kanyang propesyon bilang arkitekto upang tulungan akong buuin ang aking pangarap. Sa pagitan namin ay walang malisya, walang romansa, tanging isang malalim na paggalang at pag-unawa sa pinagdaanan ng bawat isa. Everything is perfectly set, Anya. Nakangiting sabi ni Rafael, ang kanyang tinig ay nagdadala ng kapanatagan. Ang mga pasilidad para sa mga bata ay idinisenyo ng may maraming liwanag at kulay, walang madilim na sulok, walang puwang para sa takot. Tumango ako at pinasadahan ng kamay ang makinis na papel ng disenyo. Sa bawat kurba ng gusaling yon, nararamdaman ko ang paghihilom ng aking sariling mga sugat. Kinabukasan, iniwan ko muna ang ingay at karangyaan ng New York at umuwi sa Pilipinas. Nagmaneho ako patungo sa isang pamilyar na baybayin sa probinsya. Ang sasakyan ko ngayon ay matibay, ligtas, at tahimik, malayong malayo sa umuugong na bakal na naging kabaong ko 3 taon na ang nakalilipas. Pagbaba ko sa dalampasigan, sinalubong ako ng amoy ng alat at ng mainit na hanging dagat na dumadampi sa aking balat. Ang pag-alo ng tubig na humahalik sa buhanginan ay hindi na nagdadala ng takot, kundi isang malambing na musika na nagpapaalala sa akin ng buhay. Natagpuan ko si Mang Carding, ang matandang mangingisdang nag-ahon sa akin mula sa kamatayan, na nakaupo sa labas ng kanyang maliit na dampa. Nang makita niya ako, kumunot ang kanyang noo, pilit na inaaninag kung sino ang pamilyar ngunit ibang-ibang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Mang Carding, malamig kong bati, nanlaki ang kanyang mga mata na pinatanda ng panahon. Ineng, ikaw ba yan? Buhay ka, salamat sa Diyos, at naging mabuti ang iyong kapalaran. Niyakap ko siya ng mahigpit, hindi inalintana ang gaspang ng kanyang damit o ang amoy ng isda. Sa kanya ko natagpuan ang unang init ng pagmamahal nang itapon ako ng mismong pamilya ko. Ang utang na loob na ito ay hindi matutumbasan ng anumang halaga. Bago ako umalis sa bayang iyon, tiniyak kong ang natitirang mga taon ng kanyang buhay ay magiging maginhawa. Ipinatayo ko siya ng isang matibay na bahay na hindi kayang sirain ng kahit anong bagyo at binigyan ng sapat na pondo upang hindi na niya kailangang makipagsapalaran sa galit na karagatan. Bago ako bumalik sa syudad, naupo ako sa buhanginan habang hinihintay ang pag-angat ng araw. Ang kalangitan ay unti-unting kinulayan ng ginto at kahel. Ipinikit ko ang aking mga mata at nakinig sa paghampas ng alon. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, hindi ko na nakita ang nakakatakot na bangin. Hindi ko na nakita ang malamig na pagtalikod ni Adrian. Ang nakita ko ay isang malawak at maliwanag na daan. Napangiti ako, isang ngangiting umabot sa aking mga mata, isang ngiting nagmumula sa isang pusong malaya. Pagbalik ko sa aking tanggapan kinabukasan, isang maayos na salansan ng mga dokumento ang naghihintay sa aking mesa. Ngunit sa ibabaw ng lahat ng ito, may isang maliit at simpleng sobrang puti. Walang pangalan ng nagpadala, walang selyo, tanging ang pangalan ko lamang ang nakasulat sa isang nanginginig na sulat kamay. Maingat ko itong binuksan. Sa loob ay may isang manipis na papel. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Basa ko sa aking isipan. Dahil sa pundasyon mo, nakatakas kami ng anak ko sa impyerno. Ngayon, nakakatulog na siya ng payapa. Salamat sa pagbibigay sa amin ng pangalawang buhay. Pinigilan ko ang paghikbi, ngunit isang patak ng luha ng kaligayahan ang kumawala sa aking mata. Ang luhang ito ay hindi na para sa sakit, kundi para sa pag-asa. Itiniklop ko ang liham at inilapit ito sa aking dibdib. Tumayo ako,
at naglakad patungo sa malawak na bintana ng aking opisina. Pinagmasdan ko ang syudad na nasa ilalim ng aking mga paa. Ang babaeng dati nakayuko at nagmamakaawa ng pagmamahal ay patay na. Ako ay si Anya Sterling at handa na akong sakupin ang mundo. Ang umaga sa maharlikang sementeryo ay may dalang kakaibang lamig at kapayapaan. Ang hamog sa mga dahon ng malalaking puno ng pino ay kumikinang sa ilalim ng unang sinag ng araw. Sa bawat paghakbang ko sa sementadong daan, ang amoy ng sariwang damo at halimuyak ng mga puting rosas na aking dala ay pumupuno sa hangin. Ito ay isang uri ng paraiso, isang tahimik na hardin kung saan ang mga alaala ay hindi na nagdudulot ng sakit kundi ng isang matamis na pagtanggap. Huminto ako sa tapat ng isang maliit, ngunit eleganteng lapida na gawa sa purong puting marmol. Nakaukit doon ang pangalan ng nag-iisang lalaking nagmamay-ari ng aking puso. Si Gabriel, ang aking anak. Dahan-dahan akong lumuhod at inilapag ang mga bulaklak sa paanan ng kanyang puntod. Pinadaan ko ang aking mga daliri sa mga inukit na letra ng kanyang pangalan. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, isang dalisay at malayang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Dumating ang balita kahapon mula sa ospital. Si Adrian ay tuluyan ng bumigay. Ang kanyang huling mga araw ay ginugol sa isang malamig at madilim na kwarto na amoy antiseptiko at gamot. Wala siyang kakayahang magsalita. Wala siyang kakayahang umiyak ng may tinig. At higit sa lahat, wala siyang sinumang kasama. Namatay siyang bilanggo sa kanyang sariling katawan, nilamon ng takot at pagsisisi hanggang sa pagtibok ng kanyang huling hininga. Ilang buwan bago yon, pumanaw na rin si Doña Carmen sa loob ng pampublikong pasilidad. Binawian siya ng buhay sa isang masikip at umaalingasaw na higaan, napapaligiran ng amoy ng amag at mga taong hindi niya kilala. Ayon sa mga nurse, namatay siyang nakayakap sa isang punit at maruming unan na pilit niyang tinatawag na kanyang ginto. Ang kayabangan na naging korona niya sa buong buhay niya ang siya ring naging tanikala na humila sa kanya pababa sa sarili niyang impyerno. Pinatawad ko na ba sila? Tinitigan ko ang pangalan ni Gabriel at hinayaan ng hangin na yakapin ang aking mukha. Hindi. May mga kasalanang napakalalim upang saklawin ang kapatawaran ng isang tao at ipinapaubaya ko na sa langit ang paghusga sa kanilang mga kaluluwa. Ngunit pinatawad ko na ang sarili ko. Pinatawad ko na ang Elelanar na nagbulag-bulagan at nagtiis ng pang-aabuso sa ngalan ng isang huwad na pag-ibig. Ang galit na nagpatibok sa aking puso sa loob ng 3 taon ay tuluyan ng natunaw at naging isang malawak na lawa ng kapayapaan. Habang nakatingin ako sa asul na kalangitan, isang maliit at puting paru-paro ang bumaba mula sa sanga ng puno. Sumayaw ito sa hangin bago dahan-dahang dumapo sa aking balikat. Ang pakiramdam nito ay tila isang malambot at magaang halik mula sa langit. Ipinikit ko ang aking mga mata at dinama ang sandaling iyon. Alam kong narito siya. Alam kong ipinagmamalaki ako ng aking anghel. Tumayo ako at pinagpagan ng aking palda. Ang araw ay ganap ng sumikat, nagbibigay ng mainit na liwanag sa buong paligid. Ang aking telepono sa bulsa ay naghihintay ng mga mensahe mula sa pamunuan ng aking kumpanya at mula sa pundasyon na nagbibigay ng masisilungan sa daan-daang kababaihan. Hindi ko kailangan ng panibagong pag-ibig upang maging buo. Hindi ko kailangan ng isang lalaki upang patunayan ang aking halaga. Ang aking paghihilom ay nagmula sa sarili kong lakas, sa pagbangon ko mula sa abo upang maging isang kanlungan para sa mga taong walang boses. Huminga ako ng malalim, puno ng kumpiyansa at pag-asa para sa bukas na naghihintay. Ako si Anya Sterling at ito ang aking tagumpay.